Panic mode na naman daw ngayon ang mga ngagba, mga kababayan, ayon dito sa ating mga whistleblower dahil nataranta daw sila Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Yung ganyan. At sa pagkakataong ito, mga kababayan, akma na naman nilang bubudulin si VP Inday Sara Duterte dahil hindi nagpapatinag si Inday Hindi po nakikipaglaro sa kanilang game plan. Kaya naman, mga kababayan, inactivate na naman nila ang kanilang expertise. Nabudulan! Nagpadala daw ng emisaryo, mga kababayan, itong grupo ni Ngagba doon kay VP Inday Sara para sabihin, "Oh, Sara, wala kami kinalaman dyan, ha?" Ayun daw kay Ngagba, kababayan, na hindi daw niya alam. Wala daw siyang alam sa pinagagawa ng kanyang asawa at kanyang pinsang si Tamba. Panoorin niyo po. Mainit-init pa. By the way, ang video pong ito, mga kababayan, is credit to Maharlika. Pahiram muna nito, Maharlika, ha? Share lang natin. Okay. Mainit-init pa, salado. Init pa, Mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, talagang babagitin niya yan. One day. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Dangangag na lalo, mga kababayan. Merong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Nagpadala namin sa hero. Takot ka, Bangag? Bakit hindi na lang ikaw ang kumausap? Kung kaya mo. Dahil baka, mga kababayan, kung haharapin niya si Sara, baka majombag siya. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Ano? Kinakausap si Inday Sara. Bubudulin na naman. Inaareglo. Ayon sa ating putingas, No. si Inday Sara. No. Walang areglohan. Sinabi na yan ni VP Inday. No once kalaban na habang buhay hanggang sa hukay. Sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure hindi na magtitiwala din si Inday. Sabi nga ni Inday, no way! Never again. Never again. Dahil, after all, mapati-pati kagad sa ilang mga linti na pang abala. Okay, lunggo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. Hindi nakikipaglaro si Sara sa kanilang game plan, mga kababayan. So, binubudol na naman. Never again. Ang sabi ni Sara, hindi nyo na ako mabubudol, never again, na makipag-ayos ako sa mga Marcoses. Alam niyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday. At mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam. Hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinagagawa ng kanyang asawang pusher. Paano hindi alam? Saan ba nakatira ito si BBM ngayon, mga kababayan? Sa kuweba? Kahit pa nga yung aso ng aming kapitbahay, alam ang nangyayari ngayon laban kay BP Sara at sa mga Duterte, mga kababayan, ang panggigipit ng administrasyong Marcos. Tapos hindi niya alam? Budo lang, mga kababayan yan. Asawang butod, budlo, putot, giatay, angkot, paputot, karat, admiral. Ng tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang hindi alam ni Tambalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Budol na naman, mga kababayan. O ngayon, alam mo na. Kung hindi mo alam dati, ngayon, alam mo na, anong gagawin mo? Kung talagang sincero ka, ngag-ngag, alisin mo yan si Tambaluslos na sa pwesto bilang Speaker of the House dahil aside sa nanggigipit yan kay Sara, biniblid niya ang pera ng ating bansa. Akap. Tapos doon sa pilat, zero. Alisin mo yan si Tamba, alisin mo yang si Cheese Escudero, at sabihan mo yung asawa mo na huwag kang makialam dito. Diyan lang kami maniniwala kapag yan ang gagawin mo. Kaya sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, baka nang ina pala niyang hinayubak na yung bangag. Talagang bangag. Sabi ko sa kanya, hindi alam daw, mga kababayan. Naniniwala si Inday Sara. Sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin. Sabi na hindi alam ni Bangag. Paano hindi alam? Lahat na may internet, mga kababayan. Lahat na mayroong TV at radyo. Ano bang ginagawa ni BBM dyan sa Malacanang? Nagpa-happy-happy lang. Tihaya lang. Wala talagang alam sa mundo. Paano ka pa naging presidente, mga kababayan? Kung wala kang alam sa nangyayari sa bansa mo. Nasa iyo na lahat ang intelligence fund, confidential fund. Tapos wala ka pa rin alam. Pag-presidente ka doon sa virtual world. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam.
ang ginagawa ni Lisa Bartek? Ha? At ni Tambaluslos kay Inday Sara? After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Papalaga na kita. Hindi ko ito palalampasin. Ito ay isang gawaing kriminal. O, yan ang sabi ni Ngagba. Baka ako ng ospital dito sa Kapulboro. Bakit kasi nilagyan mo ng pulbo yung ilong? Ito si Maharlika, delikado yan, Maharlika, di ba? Ang US mismo ang nagpalabas nung nung nakaka-cancer daw yung talcum powder ng Johnson & Johnson. Ewan lang natin kung talagang scientific niyan, pero nagpalabas sila ng news tungkol dyan, mga kababayan eh. O siya, nilagay talaga sa ilong, mga kababayan. O, nasingot niya. Matutuwa si Admiral niyan. Maharlika. Ganito ba talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, punyeta, baka masugod tayo sa hospital katulad, di ba? Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Enough is enough. Pulbos na. Okay, anyway, Bangag talaga. Sabi niya, karegluhan daw, magbati na lang daw. No way. Mag-reconcile daw sila. Ganon na lang, mga kababayan. Regardless, mga kababayan, kung anong ginawa nila kay Sara Duterte. Kung mapapatawad man sila ni Sara Duterte, mga kababayan, yan ginawa nila sa ating bayan ngayon, na binalahura nila ng husto, mga kababayan, lalong-lalo na ang ating pondo, ay walang kapatawaran. Which is, hindi talaga sila mapapatawad din ni VP Sara Duterte. Yung bati-bati, no way. Magkikita tayo sa impyerno, sabi ni VP Inday. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya. Later nga, hindi pala kaya i-control ang asawa at saka pinsan. Pwede po, tangina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desire, inutil ka. Inutil ka pa. Bangag ka. Yungan. Baka ng ina, lumayas ka na dyan. Layas. At para sabihin talaga, mga kababayan, na atat si Sara maging presidente. No, hindi. Kung gusto mo ngagnag, dahil ang sabi, hindi mo kayang kontrolin ang iyong asawa at pinsan at hindi ka marunong maging presidente, sabi ni Sara Duterte. Kung gusto mo, magpa-snap election ka, gagaya ng ginawa ng iyong ama. Kung sino ang mananalo, siya na ang maging presidente habang buhay, o payag kami. Tingnan natin kung mananalo ka at kung dadayaan nyo man at tapos kayo ang mananalo. Kayo na ang magpresidente habang buhay, aalis na kami sa Pilipinas. Ay hindi, lilipat na lang kami sa Visayas at Mindanao dahil ang sabi sa inyo na lang ang Luzon. Dito kami sa Visayas at Mindanao na pamumunuan ng mga Duterte. Hindi mo nakukontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Correct. Recently. Yes, Gerald. Akap, mga kababayan. Bangag noon, bangag ngayon. Breaking news! Bangag noon, bangag ngayon. Sabi ng netizen, mga kababayan. Mga kababayan, hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsuktsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Boyoy. Gago. Anyway, ngayon, ba si Inday? Areglo? No way. Of course, no way. Never again. Again to Marcoses. Number 1, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? Hindi. Nilagay na sa threat ang kanyang buhay, makikipag-areglo pa siya? No way. Imagine ninyo, I believe. Ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Correct. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Kahit kay Leni Robredo, mga kababayan, hindi nga yan nangyari. Ang sabi pa nga ni dating Pangulong Digong dati, na huwag niyong galawin niyang sulutang dahil elected yan ng mga tao. Patapusin niyo dahil mayroon na yung kontrata sa mga tao. Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon makikipag-areglo si Inday Sara? No way, dahil ang papalit daw, mga kababayan, si Tambaluslos. Gusto maging vice president, mga kababayan, nang walang kahirap-hirap. Dahil ang plano daw, mga kababayan, kapag mag-vice president na siya, i-activate na nila ang charter change. At pwede na daw, mga kababayan, na itong si Bangag dahil talagang lost, mga kababayan, nagbitiw nga bilang Department of Agriculture Secretary. Willing na daw, mga kababayan, na umalis. Pero paano yan? Si Sara ang papalit. Kaya bago man lang umalis, mga kababayan, dahil hindi natin alam ang mga kabangagan dyan, na kung hindi na siya makakapag-perform sa kanyang duty, mga kababayan, as presidente, papalit na si Romualdez. Never again.
Kasi Never again. may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Baka hindi na nga abutin niya ng ano eh. You know? Hindi na abutin niya. Konting kembot na lang yan. Kaya minamadali ni Romualdez mga kababayan na maging vice president. Dahil kapag maaalis yan si Bangag, siya ang papalit. So, hindi daw niya alam. Hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakokontrol ni I-weakling ka nga kung hindi mo makontrol. Ni BBM, sabi ng emisaryo ni Bangag. And the more na lumakaya sa dyan, tama nga siya sinabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think correct. Inday Sara will trust them No. again? Never. Sabi niya sa kanyang Never again. Kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. Tapos ngayon, magpapadala ng emisaryo para mambudol? Oh my God! No way. Highway. Do you think? Well, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-arreglo. Amy Marcos, wag ka na magpabudol. Wag mo nang Huwag ka budulin naman si budol, Sara. Amy. Wag mo na kaming budulin, mga puta. Tama na, mga mangga. Enough is enough. Mga inutil kayong lahat. Mga Ginutil. kawatan kayo. Jawatan. Tumubo ang inyong mga buto. Sungay. Ang inyong mga dugo na nanalaygtay sa dugong kawat. Tatak Marcos talaga mga kababayan ang issue ng korupsyon, di ba? Kapal ng pagmumukha nyo. Sana kunin na kayo lahat ni Satanas. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na nag-panic mode na daw ang mga ngagba at nagpadala na ng emisaryo kay VP Sara para makipag-areglo? Post your comments below.